Hello and welcome sa panibagong episode ng ating SEO Kwentuhan Podcast kung saan pinag-uusapan natin yung mga lighter side ng SEO. And ngayon meron akong kaibigan na kasama dito sa as guest, si Sir Glenn. Isa siyang web developer at nakilala ko siya sa Facebook lang din. Kumbaga nakita ko yung posting niya sa isang SEO group and naghahanap siya ng SEO person on, and then nag-reach out ako sa kanya. Then the rest is history. Kumbaga naki-collaborate ako sa kanya para i-optimize yung mga website na binibuild niya. So yun, isa siyang web developer, and yung topic natin ngayon na pag-uusapan ay maganda din kasi medyo hindi natin to natatackle sa mga previous episode natin eh. Yeah, it's about the impact of site speed on SEO and how to improve it. So tutulungan tayo ni Sir Glenn kung paano natin i-optimize yung website speed ng client natin. Okay, sir. Welcome sa ating podcast. Hi Sir Gab. Thank you for inviting me sa podcast mo. And I'm so excited kasi I'm about to share my experience and knowledge na din on how to build a website at particularly doon sa site speed optimization for SEO. Nice. Okay sir, bago tayo pumasok dun sa topic natin, pwede niyo mo bang i-share kung paano ka na-introduce dito sa web development field? Yes, I'm IT in profession. So, graduate talaga ako as an IT. So, student pa lang, nag-build na kami ng desktop application and website. Except doon sa mobile app. So, wala pa kasi at that time. So, graduate ako 2012. Although, siguro nandun na yun, pero medyo hindi pa ganun ka-trend yung mobile app. Kaya doon ako na-introduce talaga sa website development. So, since I have a network of friends and one of my friend also a web developer, sabi ko sa kanya, this is a very practical question. Pre, magkano bang kinikita mo dyan sa web development? Di ba, practical question, magkano kinikita mo? Magkano yung potential income na kikitain ko? Toxic ba yung environment mo dyan? Kasi alam ko, foreigner yung kasama mo dyan. And hindi ba ganun kahirap? And all those questions, nasagot din naman niya. Na-convince ako, pero mas na-convince ako nung sinabi niya, you have the freedom to work anytime and anywhere you like. Wow! Marami siya ako, okay, sige, pursue ko na yun. So sir, mula nung nag-graduate ka, bali parang freelancer ka na ba nito or may corporate job ka din? Yeah, may trabaho ako. Pag-graduate ako. And then, yun nga, my friend na web developer, nag-freelance, na-introduce na sa akin yan. And then, yun yung simula. Nice. Oh, halos kabatch din tayo nag-graduate nung college 2012. Ako 2013 na ako nag-start kaya medyo decade na rin yung experience ko sa SEO naman. Pero yun, web development din ako nag-umpisa kaya medyo nakaka-relate ako dun sa mga sinishare mong websites na ina-optimize. Ayos. Kamusta naman sir yung first work experience mo sa web development? Yun, bago ako nagsimula sa web development, tinanong ko sa kanya, yung mga friends ko, ano yung specs, yung exact spec nila para magiging working yun or magiging smooth yung transaction o trabaho ko. Sabi lang, for i5 with graphics cards, tapos bilihin mo rin yung mga tools na to. Okay, sige. Meron na naman ako niyan eh. Doon pa sa student life na to. Tapos, check ko din yung recent works nila. Kung doable ko lang ba. Sabi ko, ang hirap to sa pag-aaral ko ng 4 years, hindi ko to napagdaanan Kaya sabi ko, sige, mag-aral muna ako ng additional courses. Kasi yun yung dapat gawin nyo. Even if you were graduate na ng 4 years, dapat yung learning, keep learning, keep growing. Kasi alam naman natin, technology innovates every now and then, di ba? Kung anong alam mo ngayon, possibly bukas, obsolete na yan. Tama ka din. Ano yung mga parang CMS or mga framework na ginagawa mo dati? Gumagamit kami ng Codeigniter, Laravel. Nice. Nagamit ka rin yan eh. Pero pagpasok dun sa CMS, dun kasi si Joomla at that time eh. So, Joomla yung medyo... Sikat pa si Joomla nun eh. At sumingi pa si Drupal. Tapos,
ito na si WordPress. More on blogging kasi siya at that time. Even now, blogging pa rin, pero extendable na si WordPress. At I see really a good potential dun eh. Maraming mga clients na mas prefer si WordPress. Kaya sabi ko, venture natin itong WordPress. I-improve natin yung skills. At yung rate ko at that time, nasa $3 lang. Actually. Ang sabi ko, maliit lang ah. Pero I'm not thinking for short term. Sabi ko, it's okay na $3 lang. Kasi at the end of the day, once I get more skills, for sure, i-increase yung salary ko. Pero, even if I gain skills, and if I try to apply for another company or look for clients, yung mga businesses, hindi nila tinatangkilik yung skills ko. Bakit? It's because kulang yung portfolio eh. Oo. For example, yung if you have a potential client na real estate website, tatanungin ka, may experience ka na ba nito? Ako, wala po sir, pero yung trabaho niya related lang naman sa ganito. Ganun ba? Sige, tawagan na lang kita. Kaya sabi ko, okay, it's time for me to build portfolios, projects. Nice. Wala naman sa profession natin sa IT, sa ComSci. Wala namang eligibility exam except sa civil service. Hindi ka naman magiging, hindi naman same sa medicine, di ba? May license exam din. Ang magigain mo lang is certificates, di ba? So you need to enroll as many course as much as possible to gain naman respect kasi you have certificates. So I have the certificates na, I have the portfolio pa, then yun yung simulan. Yan, magandang combination yan eh. Sa totoo lang dito sa SEO, medyo kailangan din ng ganyan pag mag-i-start ka na. And side note lang din, parang halos parehas tayo ng naging starting nung nag-freelance eh. $3 per hour. Ganun din siya. Pero yun nga, hindi rin ako tumingin sa rate ko nung time na yun. Kumbaga, since nagkaano pa lang naman ako ng experience. And nagbe-build din ako ng portfolio that time. So, ayun. I'm sure ngayon, sobrang laki na ng mga rate mo dyan, sir. Pero anyway, pasok na tayo dun sa questions about this topic, no? Ito na yung una nating tanong. Can you explain why site speed is crucial for the overall user experience? Okay. Number one, yung first impression. Pag every time you will visit a website, lalo na sa akin, pag visit ko niyan, pag loading yan, first impression ko, ba't ganun? Ba't very slow? Is it my internet slow? Mahina ba yung internet ko? Or kusang mahina lang yung website? Pag mahina kasi yung website, it means mahina yung loading ng website, maapektuhan yung SEO. Alam naman natin yun. Diba? Tapos, pag mabilis naman yung loading ng website mo, it keeps the user engaged. Ibig sabihin, kung may landing pages ka dyan, all the necessary information you want to deliver, to portray, mabiview yan ng potential customers mo, potential lead client mo, diba? Lalo na kung your website is more than 4 pages. So it keep them engaged. Mabisit nila yung homepage, mabisit nila yung about page, yung contact page mo, may portfolio page ka pa. And dito sa Philippines, mostly, actually hindi lang sa Philippines eh. Mostly sa atin, dito tayo sa mobile app na babrowse ng mga websites. Actually, even if you search in Google, it's like 50% traffic are coming from mobile and 50% for the web. So, hindi mo pwedeng i-ignore yung mobile view at saka yung web view. Mostly kasi web developers, they only pay attention with the web pages. I mean, in the desktop view. Yep. Pero nakakalimutan nila yung responsiveness and the site speed of mobile. Kaya, if you check in Google page speed, magwa-wonder ka, why is it my score on desktop 90 tapos sa mobile 60 or 40 lang? Kasi they're not giving pay attention. And then, since if your website is loading fast, it provides a user satisfaction. Ibig sabihin, your website will be shared to anyone. That leads to positive conversion rate. Kung may call to action ka doon, or kung meron kang e-commerce website, for sure, dadami yung sales mo. But because yun nga, yung site speed mo is very fast enough. Oo, tama. Ayun, tama ka dyan, sir. No? And maganda na parang kinokollect mo na siya agad sa SEO. Kasi
si Google, nagkaroon na siya ng parang heavy update when it comes to user experience. Mas focus na siya doon na binibigyan niya na ng pansin. Unlike dati na mas mataas pa yung factor ng backlinks, ng content ng website mo, kahit na mabagal yung website, nagra-rank pa din. Pero ngayon, yun nga, napakalaking factor na ng speed, page speed, yung core web vitals na tinatawag. Sila yung mga madalas nakakapag-pataas ng user engagement. Ganyan. So, tama ka na pagka nag-load yung website, sabihin na natin 3 seconds, minsan lumalabas na sila eh. Kumbaga, nagba-bounce na sila eh dun sa website. Kaya maganda na mas mabilis pa sa 2 seconds or 1 second yung 1 second. 1 second below, much better. Mas maganda, para mas kumbaga tuloy-tuloy yung pag-shopping, tuloy-tuloy yung pagbasa nila ng content mo or kung ano man yung ginagawa nila dun sa sinaserve mong content. Tama. Okay, so from a web development perspective, sir, ano yung mga most common causes ng pagbagal ng isang website? Number 1 dyan is yung hosting mo. Kasi kahit gaano, your web hosting. Kahit gaano pa yan ka-optimize yung website, pag pangit yung web hosting na napili mo, nako, talo tayo dyan. So aside from that, yung images, sir, ito. Sorry to cut you, pero meron ka bang mga parang suggested hosting na lang na yung mga nasa top in mind mo na maganda? With regards with WordPress, actually, hindi ko consider mo muna bago ko sabihin yung bakit sila. Dapat i-consider mo muna yung reputation nila. Okay. Are they be in the market for more than a decade? Tapos may mga awards na bang na-receive yung mga company na yan? And ano yung reviews nila? So, ang mga napili ko for that, we have the Cloudways. Cloudways? Yes, we have the SiteGround, Hostinger, nice, and Kinsta. Nice. Yan. Marami kasi nagtatanong yan, sir, ng mga SEO, no? Kung alin dyan yung talagang hosting na dapat gamitin. At kahit ibang country, 'di ba? Kumbaga kahit global, malaki na kasi yung mga company na 'yan eh. So meron sila talaga mga server for those areas kaya mabilis. Tama ba ako, sir? Yes, tama. Those companies that I have mentioned, they offer shared hosting, meron din VPS hosting and cloud hosting. And if yung client mo, you have to evaluate kung gaano kalaki na siya. Kung startup pa lang or it's for personal website, shared hosting will be enough na for them. Kasi every hosting kasi na option dyan, may corresponding price yan eh. So, kung enough na sa'yo itong specs na to, the features that this hosting offer, then that's enough na for you. Okay, thank you for more information, sir. And then for that, aside from the hosting, ito, lagi ko itong na-experience eh. Yung mga images, they are not optimized. Lalong-lalo na if the website is about real estate, they upload high-resolution images. Di ba? Pag galing sa mga DSLR camera, pag hindi uploaded, karamihan doon nasa 5 megabytes. Isang image lang, no? 5 MB. Tapos hindi lang naman isang image yung ina-upload nila. Nasa more than 5, up to 10 image pa. So dapat, yung mga images na dapat naka-optimize yun. Tapos yung mga code pa, isa yung factor na bakit slow yung website, hindi naging optimize, wala ding page caching, yung database din hindi na-optimize, wala ding CDN, at wala din silang lazy loading. Okay. So, yun yung mga common na problems. And I think, agree ako dyan kasi natakil ko din to dun sa, sa technical SEO course. Lahat ng mga sinabi ni sir, talagang agree ako na yun yung mga most common. And pag yun pa lang na-fix nyo na parang, malaking factor na kaagad ang i-improve ng website. So, pero, nasabi natin yung mga most common causes. Pero ano naman yung mga kailangan na step na ginagawa ng mga developer para i-improve yung loading speed? Okay. Kung mention ko kanina, yung number 1 yung hosting. So, we need to find a reliable hosting. So, na-mention na din natin yun. Di ba? Tapos, dito sa WordPress, you have to choose a lightweight theme as much as possible. Kung pre-built theme yan, kumbaga, binili mo na yan doon sa WordPress,
team directory or sa Envato or kung saan man yung marketplace na nabili mo, dapat you have to choose a lightweight theme. This is for WordPress perspective lang O kung sa ibang namang web development aspect like sa React, so custom code na natin yun. And andun din yung mga unnecessary plugins. Di ba? Kung magti-take over, ito yun eh. Masakit talaga ang ulo ko dito eh. Pag tumatake over ako ng mga website, I notice more than 40 plugins are installed. Bigat. Pero, ang daming JavaScript na integrate. Hindi lang JavaScript, andun pa yung CSS. At hindi pa naka-optimize. Kaya it really affects your site speed. So, anong solution natin dun? So, as much as possible, we have to remove those unnecessary JavaScript, CSS, and the HTML files. Ganon din yung mga images. Kung na-mention natin, kung nag-upload sila ng mga up to 4 megabytes, dapat i-optimize natin yun. By the way, with regarding sa image optimization, hindi yung JPEG format or PNG format na image ang i-upload natin. Kasi JPEG is for photography photos, like yung mga composed of many colors. Kaya nagiging heavy sila. And PNG is good for fewer colors, kumbaga yung mga transparent background. Ganun. Yes. Pero pag sa web development, sa website, dapat ang format niyan nasa WebP. So, para very lightweight lang yung memory size niyan. So, paano natin ma-optimize yung mga images na yun? In WordPress, medyo madali na siya kasi there are existing plugins that can help you optimize those images. We just single click, 100, 1,000 images pa yan na-optimize na siya. Pero kung alam mo na kinakailangan mo pala yung web images at the start when you build a website, we can use a third-party tools or another website like both resizephotos.com, tinypng.com, or tinygp.com. Ma-optimize mo na yung images doon. Hindi mo na necessary yung plugin na kailangan yung gamitin natin yung plugin na to para ma-optimize siya. Hindi. And sometimes, yung ina-upload natin ng mga images up more than 4,000 pixel width and height. Napakalaki nun, di ba? So, sa website development, nasa maximum of 1920 pixel lang tayo sa dimension. So, pag more than yan, ika-crop na yan kasi nagiging heavy na siya kasi hindi na siya nakapasa doon sa standard. So, kailangan i-resize natin yung images up to 1920 pixel width dimension. Pero kung hindi naman siya na-edit na, so meron din namang plugin to help you with that one to optimize or to resize the images. Yep. And of course, dapat din, kung na-upload mo na siya, i-apply mo din yung lazy loading para naman, every time you load a website, pag nagtatabi yung, kasi karamihan sa mga website, in a section, di ba, magkatabi yung content, tapos may photo sa kabila, or photo muna, tapos sa kabila naman, yun yung text. Pag hindi kasi yan naka-lazy load, makikita mo sa screen, blank screen lang, naka-white lang. It's because yung image mo pala, linoload pa niya until matagal. Once it's load, doon pa nagdi-display yung text mo din. Yun yung iniiwasan natin. Dapat naka-lazy load yung images mo. Baga, nauna na yung text, bahala na yung image mag-display right after. Kasama na din yung caching. Kailangan mo din i-cache yung web pages mo. And of course, ganun din yung CDN. I think we will tackle up this one about CDN and caching later on. And then, meron kasi two types of website eh. Meron tayong static website at meron din tayong dynamic website. Ibig sabihin, yung static, walang database yan. Pag dynamic, merong database yan. Pag ang website mo, for example, e-commerce yan, malabang, may database yan. So, yung matagal na yung website mo, like 5 to 10 years, for sure, meron yung mga old products or old posts, old revisions. Kung hindi naman siya kinakailangan, we need to optimize them, we need to delete them para naman nagiging lightweight yung database mo. At saka, additionally,
pag meron ka namang mga external script, hindi natin maiiwasan yan eh. Like si Google Tag, meron, di ba, external script tayo dyan. Or yung si email marketing tools like Mga tracker. So yan, ganun. Hindi talaga maiiwasan. We need to embed that one in the website. And that also cause the slow of your website. Kaya you have to pay attention. Kailangan pa ba namin to? If we do it, let's have it here. Or do we need to put it in the header or in the footer? Nice, or nice. somewhere else? Or sa other pages na. And ano masasuggest nyo dun, sir, sa mga ganong tool, third-party tool? Pwede naman sila ilagay sa footer, di ba? yes, mas maganda. Para mas maunang mag-load. Pag JavaScript yan, mostly nandun dyan sa footer eh. Doon sa baba talaga nakalagay. Kasi ang purpose niyan, most likely, ang ginagawa ni JavaScript, binabasa muna niya yung content mo bago niya bago mo i-load. code. Tama. Tapos, to know if your website loads fast, dapat monitor mo yan. So, andyan naman si Google Page Speed Insight, andyan din si si GT Metrics, ating them to check if your website loads well. Nice. Same lang din tayo ng mga ginagamit ng mga tools, no? For me, okay talaga si GT Metrics kasi pwede ka gumawa ng account nun para mapalitan mo yung mga server, no? Para pag niload mo, mas maganda kung mas malapit dun yung server na gagamitin mo dun sa area kung saan madalas na dun yung user nyo. So para namimimik mo yung kanilang parang pinaka page load or depende na lang sa data nila, parang ganun. Oh yes, ginagamit ko din yan sa GT Metrics in terms of more detailed overview of the website, like yung flow, ano ba yung mga files na una na execute, JavaScript, anong CSS. Waterfall. Yes, yung sa waterfall na yun. Tama. Ayun. Nakaka-enjoy kasi talaga fix ng page speed, lalo na kapag alam mo gawin manually eh. Pwede kasi to gawin manually, pwede rin naman through plugin. Pero I suggest na alam nila yung foundation and concept para pwede rin nila implement yun sa mga ibang CMS, 'di ba? Na hindi available yung mga plugins. Kasi may mga strategy tayo dyan na kaya natin gawin siya manually. Yeah, be careful lang with that one kasi sometimes it breaks the website. Oo, yun. Tama, dapat sa staging site siya gagawin pag ganung mga experimental. Yeah, tama. Yan yung ginagawa namin eh. Nasa staging kami. Pero minsan talaga, urgent yung mga tasks, doon na sa live. Pag nabe-break yung website, sabi ko sa iyo, wag dyan eh. Okay. Sige sir, dun sa nabanggit mo kanina yung caching, pwede mo bang elaborate pa ng konti? Ano ba yung browser caching para magets din ang mga nakikinig? Yung browser caching or also known as page caching, isa yung mechanism kung saan a web browser or your local computer will store the copies of your files kasi your website is composed of files yan. So, i-store yan doon sa browser mo, like yung images, yung JavaScript, and then yung CSS. So, every time you revisit the website, hindi na tatawagin yung server na to download everything there. So, it really helps with your speed. So, it reduces the load time, decrease the server loads. So, malaking tulong siya with your page speed. Bali sa browser caching, kapag umpisa lang na nag-visit sa unang beses, yung visitor, medyo mabagal pa yan kasi 'di ba parang hindi pa naka-cache. Siguro after or second time na mag-visit siya, doon na yung parang mabilis na siya kasi na-cache na yung mga ibang resources. Tama? Okay. Na-store na siya doon sa local browser mo. It's advisable yan, lalong-lalo na if you are into a shared hosting. Okay. Oh yes, shared type of hosting. Meron kasing shared, meron ding VPS, meron ding yung cloud. Pero usually, even ako, shared lang yung ginagamit ko eh. Lalo na pag maliliit lang naman. Tapos konti pa yung mga traffic, no? Yes, exactly. Okay. Pero iba pa ba yung browser caching, sir, sa CDN? Ano yung parang pinagkaiba nun dalawa? Yes, iba yung CDN. Iba yung CDN sa Content Delivery Network. Yeah. So it's like a network of servers from different locations in the world. Ibig sabihin, kapag ang website visitor
no, nagre-request ng content. For example, if you are in the Philippines, binivisit mo yung website ni, ano bang common ito? Facebook.com. Since naka-CDN siya, kinukuha niya yung files or yung information to the nearest location. Like in the Singapore, baka andun, malapit tayo sa Singapore, doon na lang niya kine-collect yung information. Yun yung advantage with CDN. Kaya hindi ka magtataka, bakit this website still load fast? Kasi naka-CDN siya. And if you're not using a CDN kasi, marami akong website na gano'n, hindi sila naka-CDN. And if they want me to edit the website, it takes me a couple of seconds bago ko mag-visit dan. Ang ginagawa ko, gumagamit na lang ako ng VPN. VPN. Yes, na malapit sa kanilang location na server. Ito example ng CDN yung Cloudflare, no? Yes, very common yung si Cloudflare. Yeah. Nag-offer siya ng free Pero free lang. If you want to take advantage the full power of CDN, I think you really have to pay a month for that. Kasi aside from that, allowing you to get the information from nearest location, it also offers kasi ng SSL certificate for your security. At some of the CDN, kina-convert din yung mga images mo automatically, no? Yes, nagpi-page caching din sila. And maganda tong CDN. Okay, kasi magtatanong, is it necessary talaga ng website CDN? Depende yon kung how big is your website. Lalong-lalo na if it's e-commerce website. Kumbaga, it's making global, kumbaga. Yeah, global market ka na. Oo nga, kasi sabi nila sa SEO kapag daw sa local, kahit hindi na daw mag-CDN, kasi nga, nandun lang naman yung sineserve mong area. Kumbaga, dun lang sa, for example, Australia lang, nandun lang yung server. So, hindi na kailangan CDN. For me, may misconception kasi for me, alam ni Google na wala kang CDN kaya mabagal pa rin yung tingin niya sa speed mo. Kumbaga, sa page speed mo, mababa yung magiging score. Unlike pag gumamit ka pa rin ng CDN kahit nandun ka lang sa local, alam ni Google na may CDN ka. So, may additional factor, additional score yun sa'yo. So, I think hindi naman ganun kasakit kung gagamit ka ng CDN lalo na kung free nga lang ng Cloudflare. Pero, hindi naman siguro worth it na parang yung paid pag local lang. Pero kapag may ibang global, pag ibang market ka, yun, siguro mas maganda. Naka-paid. Why not use Cloudflare? Libre lang naman. Yung isang hosting kong ginagamit, they offer free CDN. Kaya, okay. May kasama na. Oo, may kasama na nga pala ibang. May SSL certificate na rin sila. Oo. Yeah, try nyo visit si hostinger.com. Meron silang free CDN dyan. Yun din yung lagi kong sinasuggest sa mga Kasi tested ko na si Hostinger na parang 3 years na kaming nandun yung website namin. And yun nga, shared hosting lang din. Kaya nakapagbigay. Tapos pre-SSL nga silang lahat. So, ayun. Doon na lang rin ako bumibili ng domain minsan sa kanila. Yeah. Okay, napakadami na nating natutunan doon sa mga naging tips and suggestions ni Sir Glenn sa mga pag-optimize ng speed. No? Para sa mga nag-optimize ng website speed, kailan ba dapat nire-review to? Or ino-optimize? Kunyari, na-optimize mo na siya ng one time, kailan ulit susunod? Parang ganun. Kailangan ba yun recurring? Okay. Actually, para sa akin lang, there is no specific date kung kailan mo. Depende na natin dyan sa how busy is your website. So kung tatanungin mo ako, we can do it daily, we can do it weekly, we can do it monthly. Okay. Pero hindi siya yung parang one time lang na, for example, sa unang month. Kumbaga, kailangan gawin mo pa rin ito or i-make sure mo lang na mabilis pa rin yung site mo sa mga susunod na buwan. Tama ba? Yes. Pero kung static website yan, or on brochure site lang yan, so hindi nagiging busy yan. So, not to give more attention with that. Kasi wala namang changes on that website Pero kung e-commerce nga, real estate website, laging may new content, you have to monitor it daily. Lalo na if that someone pays you for the site speed, you have to carefully check it. Tama. Okay. Thank you, sir. How do you perceive yung mga advancements sa web development na pwedeng maka-impact dito sa site speed? Kumbaga, meron bang mga tayo dyan, inaabangan or ano sa tingin niyo? Yes. Pero pag future ang pag-usapan, hindi pa natin guarantee. Mahirap guarantee yan. But yung trending ngayon is CEI.
AI. So, Nagagamit din ba si AI dito sa web development? yes. Exactly. Unang pagpasok ng AI, karamihan sa kinakabahan nito yung mga UX and UI designer, yung mga graphics designer. Di ba? From text to graphics, you can easily create. Yung familiar kayo dun kay Midjourney, even if sa mobile app na, meron na nga. You can easily create a graphics design based on your text and even on the content. Andyan sila ChatGPT, andyan yung ibang mga AI tools dyan. So web development, andyan na din, pero you still someone, an expert to do that one. Now, with regards with site speed, actually, meron na ding AI dyan eh. Meron na ding meron na ding AI dyan eh. Pero once I tried that one, kinabahan ako kasi pag optimize, sabi ko, wow, it really loads fast and it offers very good speed. But when I check the website incognito, yung naka ano siya sa Chrome, pamilya ko ng incognito, kung hindi ka naka-sign in, it breaks the website. So still at the end of the day, you still have to manually edit it. Delikado pa rin talaga, no? Gamitin yung mga ganong tools. Okay. Maybe nasa mga 2 to 3 years, medyo magiging confident ka na. Okay. I see. Thank you for that. Parang heads up, no? Sa mga nag-o-optimize. Eto, last na lang, sir. Meron ka ba mga tips doon sa mga beginners na gustong i-pursue yung skill nila dito sa web development? Ito, ang ganda to. First, learn the basic. Kahit siguro naman kahit anong industry yan, kailangan mong alamin yung basic. So ano ba yung mga basic? Andyan yung HTML, and then yung CSS, JavaScript. Pag learning path naman sa web development, pwede ka doon sa front end, pwede ka doon sa back end. Sa akin, my side, nagpo-full stack na ako eh. So, full stack na parehas, no? Pwede ka na sa front end, pwede ka na sa back end. So actually, with regards sa full stack, hindi lang yan more on how to code sa front end or sa code with the back-end programming language. Dapat, you also know how to deal with servers. Yep. And then, once you know about that one, dapat master mo din yung version control and magiging stay updated lang. Kahit alam mo na, kung marami ka ng course na natutunan, kahit alam mo na, alamin mo pa rin. Kasi there are some situations dyan na may mga interesting topic na dapat mong malaman. And then, of course, you have to build your portfolio. Yes. Kasi as I've told them earlier, wala tayong licensure exam. So yung mapapakita natin, yung certificate at portfolio. So pag sabi ng client, marunong ka ba nito? Can you show me some of your projects? Yes, sir. I have this. I have that. So, parang, wow, okay meron pala siyang ganito. And then, network and collaborate tayo with some colleagues. Yes, importante yan. Importante yan. Don't limit your knowledge and skills doon lang in your people that you know. Network with others. Sumali ka ng mga networking group. Kaya yung ginawa natin, yes. Doon tayo nagkakilala di ba? And then don't get afraid to get feedbacks. Tama. Kung kahit sabihin mo sarili mo, magaling ka na, you're a senior level, you still need feedbacks from people. And lastly ito, always excited lang to learn new things and always be patient. Sa web development, hindi pagalingan dito, pahabaan ng pasensya. Bago ka makabuild ng website, sa akin lang siguro more in one website, I have to debug 1,000 of codes bago. Kakabahan ka talaga muna, diba? Lalo na yung mga client mo, sasabihin sa'yo, ba't ganito yung output? Bakit ganito yung outcome? Hindi pwede. So you have to be patient and always be excited to learn new things. Okay. Thank you so much sa mga magandang tips, sir. Additional na lang siguro para dun sa mga gusto talagang
person nito, no? Or mag-add ng skill. Kunwari, SEO ka na, tapos gusto mo maging web developer or web developer ka, gusto mo maging SEO. Siguro, try nyo igawin muna sa website yung mga natututunan nyo. Yung own website nyo, wag sa client. Parang mas okay yon kung gawin nyo muna sa sarili. Para kung sakali na may masira kayo, di ba? Alam nyo na kung paano i-fix pag doon na sa client yung susunod. So, yun. Ayun. Madali naman matutunan yung mga yan. Tapos sabi nga ni Sir, pag meron ka mga courses na sinasalihan or ina-avail and then itatry mo rin, syempre. Okay, thank you sir for that. Is there anything else na pwede kang i-promote or saan ka ba namin pwedeng i-follow para kontra nila pag may mga questions? Yes, I have a LinkedIn account so you can follow me there. And also in Facebook. So, pwede nyo ako makonect doon. And I have my personal website, yung kilibay.com. Kaway-kaway sa mga agencies dyan. If you are, kung agency, web design, or planong mag-start ng agency, I do offer a white label WordPress services. Nice. Particularly for agencies. And what services I and my team do offer? We do offer website development. So from scratch, pwede ka nang pumili ka. Should it be a pre-built theme or a custom theme or a page builder? And then once that website is built, we do also offer a website care plan. So hindi ka namin iiwan. Kumbaga, pag tapos na yung website, we also help you to maintain your website to be online 24/7. So since I mentioned 24/7, we do offer also a 24/7 content edits. Ibig sabihin, if whenever you have new products, new contents, let us help you to add all of those steps. And aside from Kilibay, andyan din si WebSpark Creative. So this one really offers an affordable website development. Pero ito, minamarket ko ito is dito lang sa Philippine market. Sa Philippines. Alam mo, yes. Alam naman natin kasi iba yung pricing. Iba yung pricing dito. Baka makita nila, ba't ang mura dito Ba't dito ang mahal? So, ayaw yung client. I see. Yeah. Ayun, so guys, pag kailangan nyo ng mga full stack web developer, nandiyan si Sir Glenn. Search nyo siya sa Facebook, Glenn N yan, Paulin. Yan. Yes. So, thank you so much, sir, sa time and sa pag-share ng knowledge mo, especially dito sa pag-optimize ng site speed. I-close ko na tong podcast natin. I-follow nyo kami sa Spotify. Meron na kami dyan. Sa YouTube and then sa Facebook. Visit nyo rin yung website namin na seokwentuhan.com for more episodes and more guests para mas marami pa tayong matutunan dito sa SEO. So, thank you and see you again sa next episode. Bye guys!